Magandang araw po sa inyong lahat mga kabayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karibin natin. Grabe to. Hugas kamay na tula ni Cheese, bistado ka ngayon. Dapat i-firing squad ang mga kurap. Yan mga kabayan. Payag po ba kayo? I-firing squad ang mga kurap. Yan mga karibin natin patungkol po riyan ang ating alamin. At bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po. At ito na nga, simulan na po natin to. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao. Tumula na po si Cheese Escudero tungkol po dito sa Blanco. Na-establish na siguro natin na Blanco, may mga Blanco diyan sa pero syempre hindi aamin niya si Cheese Escudero at matagal niyang pinag-isipan niyan. Ito po ang pahayag ni Escudero. Rejected claims, there were supposedly items in the 6.3 trillion at General Appropriation Act 2025 that were left blank. Alam nyo, gastado na yan. Hindi nyo na mapapaikot yung tao. Natural, wala sa JA. Wala naman nagsabing nasa JA. Okay. Ito po. Pakinggan po natin ang mga tula ni Escudero. Kumpleto ang batas. Walang blanco. Gawin na natin yung mga tula. Sasaliw ng tulain ng mga manunula. Kasi parang tumutula. Kaya lang yung tula niya, isang ganun lang. Gawin nating tula. Dati kasi nakikinig ako ng balagtasan. Tignan natin kung pwedeng ibalagtasan itong mga sinasabi nito. Kumpleto ang batas na yun. Walang blanco. Walang kulang yung amount. Nagsuma-suma. Pwede. Kumpleto daw. Wala naman po nagsabi na kulang-kulang yung JA. Di ba? Bicam po yun. Tuloy natin. Unawain po ninyo ang budget ay may humigit kumulang 200,000 linya na may nakasulat na pamagat, titulo, proyekto at amount. Hindi yung ganoon kasimple na gawain o ginagawa. Escudero, sabi mo kanina, kompletong batas. Walang problema sa batas, JA. No? Ang sinasabi natin na may blanco, Bicam. Okay. Pero sa isang banda, pinapaunawa niya. Unawain po ninyo ang budget ay may higit kumulang 200,000 linya na may nakasulat na pamagat, titulo ng proyekto at amount. Hindi yun ganun kasimple na gawin o ginagawa. Yan. Correct. Pero teka lang, mga kabayan, di ba? Kahit gaano pa, syempre alam natin yan. Maraming maraming mga project nakalagay dyan. Pero, di ba, it is not, a valid reason, para hindi ninyo busisiin ng maayos. Trabaho nyo yan, Bakit? Pag nagkamali ba kayo dyan, Pag nagkamali ba kayo dyan, sisisihin nyo? Di ba? Dahil hindi nyo binusisi ng maayos. Di ba? Napakasimple lang po ng logic dyan mga kabayan. Kung ginagawa nyo talaga ng maayos ang trabaho nyo, hindi po rason na napakahaba, napakarami ng mga mga paragraph na yan, di ba? Ang importante po sa tao, ang importante po sa tao, kung ginawa nyo ba yung trabaho nyo ng maayos, no? Kasi kung ginawa nyo ng maayos, di sana walang problema. O, di ba? Ganun lang yun, Correct. Mahirap po yan para sa amin. Tandaan nyo po mahirap yan. Halimbawa si Badong, hindi tayo sanay tumingin ng budget. Mahirap talaga sa akin yan kasi hindi ko trabaho yan. Pero kayong mga senador, lalo ka na Senate President ka, pwede kayong mag-hire ng mga adik sa numero. Pwede kayong mag-hire ng staff, tagabasa lang ng budget. No? Huwag mo kaming paandaran na mahaba, maraming pages, mahirap. Alam nyo yan. Parang ang sinasabi dito ng Cheese Escudero, mga kababayan, parang yung
yung tono po ng sinasabi niya dito, yun din yung sinasabi ni President Bongbong Marcos Jr., no? Sabi ni President Bongbong Marcos Jr., 4,000 pages yan di ba? Wag niyo nang busisiin na maayos. Puntahan niyo na lang yung blank, di ba? Parang ganun ang sinasabi rin dito ni Jess Escudero. Napakarami niyan na mga diyan, nakalagay na project. So what? Kayo rin naman ang naglagay diyang napakaraming project. Di ba? Bakit hindi? Ba kayo rin naman ang gumawa niyan? Kayo po ang gumawa niyan. Kaya walang dapat ibang sisihin kung di kayo. Diba? Kaya ngayon, dahil, nagkakabistuhan, kaya kaliwat ka ng panghugas kamay ang ginagawa ninyo. Parang ang lumalabas ngayon ay ginawa naman namin ang lahat. No? Ginawa namin ang lahat pero talagang napakarami niyan. Hindi namin kung hindi nyo kaya, mag-resign kayo. Kung hindi nyo kaya, ipasa natin doon sa may kakayahan, no? Na talagang gumawa ng mas komprehensibo, no? Epektibo na 2025 national budget. Hindi yung hindi pwede po yung mga reasoning na ganyan na napakarami yung yan talagang ganyan. Kayo po ang gumawa niyan. Gumawa kayo ng isang batas lang. Para isa lang dalawang na batas. Una, kailangan magpa-drug test. Lahat ng tatakbong mga di ba? Singit lang natin to mga kababayan kasi naiinis na tayo no? Pangalawa, i-firing squad yung mga kurap. Itong dalawa lang ito, mga kababayan na batas. Hindi nyo na kailangan busisiin. Epektibo itong dalawang ito. Promise. Sige. Kaya, ang isa, kung mapapansin nyo, yung pinakita nilang unang kopya na may pirma ako, kasi ang nakikita ko ngayon, wala na akong pirma. Kaya hindi ko alam kung saan galing yan. Di ba? Ayan na, sinisimulan na tayong lituhin ni Escudero. Magaling po yan Maghabi-habi. Pwede mo. So yan mga kabayan, hugas kamay na. Yan ang tinatawag natin, hugas kamay na ngayon, di ba? Kanina, nung umpisa, parang ang mo. Pero ngayon, wala naman akong pirma siya. Di ba? Atras agad Well, anyway, mga karibin natin, ano sa palagay nyo? Ang mga nangyayari ngayon dito, anong opinion nyo dito sinasabi? Ni Senate President Chis Escudero. At ito mga kabayan, pakinggan din po natin itong si Sir Ted Filon, sinabi niya na dapat i-firing squad ang mga korap. Nako, eto, pakinggan po natin to at bigyan natin ng reaction. Baka daw po lumaki ang gastos ng gobyerno. Lalaki ang gastos? Dahil? Maubos ang supply ng bala. Ito ho ba isang frustration na ba ito? Kasi nga, pagod na pagod ka na sa usapin ng corruption. Talaga gusto mong makitang binabaril na. In view of the public, itong mga sinasabing corrupt na ito. Doon sa mga humihiling ng, pagbigyan daw po natin itong issue ng firing squad sa mga corrupt. Sino sa kanila po baka tulog pa ngayon? Baka daw po lumaki ang gastos ng gobyerno. Makatulog pa yan ngayon. Lalaki ang gastos? Dahil? Maubos ang supply ng bala. Nako, mga kabayan, di bali pong maubos ang supply ng bala. Di lang maubos ang kaban ng bayan, no? Isang kurap, isang bala. Pwede na yan, huwag nang damihin. Pag sinabi namang firing squad, mga kabayan, importante na baril, di ba? hindi mo naman, huwag naman ganun, huwag mo nang tadtarin sa bala, no? Isang kurap, isang bala, pwede na yun para makatipid-tipid naman ng taong bayan. Diba? O at least, mawala man yung isang bala, mawawala rin yung isang kurap. Malay natin yung isang kurap na ito. Yung kukurapin niya, napakarami palang pwedeng ibilin ang bala. Nako. Grabe, no?
Sir, kayo po ay nagsusulong nitong Death Penalty for Corruption Act. Opo, ma'am. Wala na talagang iba, ma'am. To stop corruption in our country, not unless you'll penalize them by death penalty. Kaya nga sinulong ko sa Kamara yan, ma'am, yung death penalty by firing squad. Sabi ko, pag nasampulan niya ng isa, ma'am, hihinto lahat yan. Grabe, no? Ang lakas ng loob. Palakpakan po natin. Saludo kami sa iyo, Congressman. No? Talaga mga kabayan, no? First time ba natin ito marinig? First time ba natin ma-encounter na isang congressman nagpasa ng firing squad? No? Para sa mga kurap? Aba, ito talaga, hindi na siguro makatiis mga kababayan. No? Hindi niya na matiis yung kanyang damdamin, no? Talagang kailangan niya na talagang umaksyon. Itong mga tulad dito. Sino ba itong congressman nito, mga kababayan? Mamaya baka makita natin yung pangalan. Pag nagsenador to, iboboto ko to, mga kababayan. Ang Pilipino ang ugali natin, habang hindi nasampulan, hindi hinto po eh. But on my part, being a first-timer congressman, a former OFW, masakit sa akin, nagtatrabaho kami as OFW, tapos nakikita natin yung pera ng ating bayan, hindi napupunta sa magandang lugar. Inuubos na ng mga buhay at mga kurakot. That is why I think about it, sabi ko, it's about time to have those in our country. Penalize them by firing squad, ma'am. Depende po, ma'am, sa korte, no? Pag sinabi ng Sandigan Bayan, okay, ikaw ay confirm na positive na isa kang corrupt na opisyalis ng bayan natin. Then, sinabi ng Sandigan Bayan, okay, you're sentenced to death by firing squad. Then, yun. We will go by that. Very simple. Wala nang mahaba yung maraming proseso kasi marami pong mga politicians na patawaran na ganito. But still until now, bumabalik sa pwesto. So, how can we control such in our country? If such thing keep on going on in our country, wala pong mangyayari sa ating bansa. Kawawa po ang Pilipinas. Naiwanan na po tayo ng ibang bansa. Because we are one of the most richest countries in Southeast Asia. But then, because of this present situation na nangyayari sa ating bansa, wala po mangyayari pag hindi po natin lagyan ng pangil ang ating batas. That is why napag-isipan kong gawang itong bill sa Congress. Sana po masuportahan ng ating kasama sa Kamara. Parang ang dating po ba sinasabi nyo ngayon yung justice system that we have, hindi po talaga epektibo sa pag-penalize dito po sa mga corrupt officials na meron tayo? I can say, ma'am, 80 to 90% is not that effective, ma'am. Kasi, tignan mo, yung iba nawawalan sa pwesto, di ba? Natulan. Pero, on the other hand, nakikita mo, nandun pa rin kasi malakas siya kay paring Santiago, nandun siya. For example, nandun pa rin, may position pa rin. Sabi ko, kailan mapuputol to? Kailan mapipigilan to? If we will not put a total stop on this. Kaya sabi ko, if ever may nahatula, bill sa Congress, sana po masuportahan ng ating kasama sa Kamara. So, yan lang ang problema, no, mga kabayan, kung susuportahan ba ito ng ating mga congressman. Kasi naisip ko bigla kong naisip mga kabayan, kung yun nga mandatory drug testing na isinusulong ni Congressman Paulo Duterte ay hindi sinuportahan. Ito pa kaya na posible, no, sila mismo diyan sa Kamara ay ang masampulan. Nako po. I think malabo po ang batas nito, but still we are happy, no, na meron isang congressman na nagsulong, no, na ganitong idea. Although the idea existed before, no, pero ngayon lang may umaksyon, mga kababayan, na magpasa ng batas. So palakpakan po natin ito. Yun nga lang, unfortunately, no, malabo pa sa sabaw ng ano bang sabaw ang gusto nyo, diba? Masyadong malabo po na may pasa ang batas nito, no, kasi hindi natin masasabing meron talaga, no,
mga korap na nandyan sa inyong mga kasamahan, sir. No? Maliban na lang, no? Kung magkaroon ng isang himala, no? May papasa ang batas na ito. Pero, still, manalig lang tayo mga kababayan, no? Baka isang araw pagising natin, oops, batas na to. Ha? Pati yung kay Congressman Paulo Duterte, batas na rin. Okay. Thank you, Lord. Kung mangyari yun. Pero sa ngayon, na mga buwaya ang nandyan sa ating crocodile farm, sa ating malaking crocodile farm, mga buwaya pa. Sa bagay, crocodile farm eh. Kung zoo yan, iba't ibang may makikita kang, di ba? Kung zoo ang sinasabi ko, di ba? May makikita kang iba't ibang hayop, may mabait, may may masama. Oh. Kaso crocodile farm nga, isa lang po ang hayop na makikita niyo diyan. May mga nakikita kayo mga ano bang tawag dito, yung mga predator, no? Ito mga predator ito sila eh. Yung makikita mo mga mababait diyan, no? Yun ang naiibang hayop. Well, anyway, mga karibin natin, ano po ang inyong reaksyon, opinion patungkol po sa video ito, i-comment lang po sa baba. Para at least alam po nating mga kababayan ng inyong opinion. Maraming salamat po. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao.